Chapter 22, Suratul Hajj. Ang Hajj o ang pilgrim. Bismillahirrahmanirrahim. Verse 1, o sangkatauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon, katotohanan ang paglindol sa huling oras sa isang bagay na kasindak-sindak. Verse 2, sa araw na iyon, iyong makikita ang bawat nagpasusong ina na naguguluhan sa kanyang pinasususong anak, at bawat babaeng nagdadalang tao ay ilalaglag ang kanyang dinadala sa sinapupunan, at iyong makikita ang tao na nawaribang lasing, samantalang sila ay hindi lasing, sapagkat ang parusa ng Allah ay sadyang matindi. Verse 3, at sa sangkatauhan ay may isang taong nakikipagtalo tungkol sa Allah na wala namang kaalaman at sumusunod sa bawat demonyong mapaghimagsik. Verse 4, at itinakda para sa kanya sa bawat demonyo na sinuman ang sumunod sa kanya, siya ay kanyang ililigaw at siya ay kanyang aakayin sa parusa ng naglalagablab na apoy. Verse 5, o sangkatauhan, kung kayo ay nag-aalinlangan tungkol sa araw ng pagkabuhay na muli, sa makatuwid, katotohanan kayo ay aming nilikha mula sa alabok, pagkaraan mula sa isang patak ng similya, at pagkaraan mula sa isang namuong timpal ng dugo, pagkaraan mula sa kapirasong laman, nabuo at ang iba ay hindi nabuo o nakunan, upang sa gayon ay aming maipakita sa inyo at aming pinanatili sa loob ng mga sinapupunan ang sinumang aming marapatin para sa isang takdang panahon. Pagkaraan kayo ay aming iniluwal bilang sanggol, at pagkaraan kayo ay aming pinalaki upang kayo ay umabot sa wastong gulang. At mula sa inyo ay mayroong kinukuha ng kamatayan, at mula rin sa inyo ay mayroong ibinalik sa kahinaan, upang siya ay walang matandaang anupaman pagkaraan ng kanyang dating kaalaman. At yung nakikita ang tigang na lupa, kaya nang aming ibinabarito ang tubig, ito ay gumalaw, nagkaroon ng buhay at nanariwa, at mula rito ay tumubo ang bawat nagagandahang uri ng pananim. Verse 6, iyan ay sa dahilang ang Allah ay siyang katotohanan, at sapagkat siya ang naggagawad ng buhay sa patay, at katotohanan siya ang may kakayahang gawin ang lahat ng bagay. Verse 7, at upang kanilang malaman na ang oras ay darating, walang alinlangang tungkol dito, at tunay ngang bubuhayin muli ng Allah ang mga nasa libingan. Verse 8, at sa sangkatauhan ay may isang nakikipagtalo tungkol sa Allah na wala namang kaalaman o patnubay, o isang aklat na nagbibigay liwanag mula sa Allah. Verse 9, binabaling ang kanyang liig sa pagmamalaki upang mailigaw ang mga tao mula sa landas ng Allah, nakalaan para sa kanyang kahihiyan sa mundong ito, at sa araw ng pagkabuhay na muli ay aming ipalalasap sa kanya ang parusa ng nagliliyab na apoy. Verse 10, iyan ay sanhi ng anumang ginawa ng iyong mga kamay, at sapagkat ang Allah ay hindi kailanman naging di makatarungan sa kanyang mga alipin. Verse 11, at sa sangkatauhan ay may sumasamba sa Allah na nasa bingit. Kapag siya ay datna ng kabutihan, siya ay nagiging panatag sa pamamagitan nito. Ngunit kapag siya ay datna ng pagsubok, kanyang ibinabaling ang mukha sa ibang dako. Sanhi nito siya ay nawalan sa mundo at sa kabilang buhay. Yan ang hayag na kawalan. Verse 12, bukod sa Allah, siya ay nananalangin sa iba na hindi nakakapinsala at hindi nakakabuti sa kanya. Iyan ang malubhang kamalian. Verse 13, siya ay nananalangin sa isang higit na malapit sa pinsala kaysa sa kanyang kabutihan,
sadyang napakasamang tagapagtanggol at napakasamang kasamahan. Verse 14, katotohanan papapasukin ng Allah yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid. Sa mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Katotohanan ng Allah ay gumagawa ng anumang kanyang hinahangad. Verse 15, at sino man ang mag-aakalang siya, si Muhammad ay hindi tutulungan ng Allah sa mundong ito at sa kabilang buhay, hayaan siyang magtali ng lubid sa kisame. Pagkaraan ay pugtuin ang kanyang hininga at hayaan niyang matunghayan ito. Ang pagsisikap ba niya ay makapapawi sa anumang ipinagpupuyos ng kanyang galit? Verse 16, at ganyan namin ibinaba o ipinahayag ito ang Quran bilang kapahayagan. May malinaw na katibayan at katotohanan ang Allah ay nagpapatnubay sa sinumang kanyang hinahangad. Verse 17, katotohanan niya ang mga naniwala at yaong mga Hudyo at mga Sabiyano at mga Kristyano at mga Magyan at yaong mga nagtatambal sa iba bukod sa Allah. Ang Allah ay maghahatol sa kanilang pagitan sa araw ng pagkabuhay na muli. Katotohanan ng Allah ay saksi sa lahat ng bagay. Verse 18, hindi mo ba nakikita o nalalaman na sa Allah nagpapatira pa ang sinumang nasa mga kalangitan at sinumang nasa kalupaan at ang araw, ang buwan, at ang mga bituin, at ang mga bundok, at ang mga punong kahoy, at ang bawat nilikhang gumagala, at ang nakararami sa tao. Ngunit sa nakararaming tao na tumangging magpatira pa sa kanya, ang parusa ay naging marapat o makatuwiran, at sinumang bigyan ng Allah ng kahihiyan, walang sinuman ang makapagbibigay sa kanya ng karangalan, at katotohanan ng Allah ay gumagawa ng anumang kanyang nais. Verse 19, ito ang dalawang magkaaway na nagtatalo tungkol sa kanilang Panginoon. Kaya yaong mga di naniniwala ay magkakaroon ng tinabas na damit mula sa apoy. Sa kanilang ulo ay ibubuhos ang kumukulong tubig. Verse 20, sa pamamagitan nito ay lulusawin ang anumang nasa loob ng kanyang mga tiyan at kanyang mga balat. Verse 21, at para sa kanila ay mga nakasimang bakal upang sila ay hampasin at wakwakin. Verse 22, sa bawat sandali na sila ay naghahangad lumabas dito sa impyerno mula sa dusa, sila ay ibabalik doon at ito ang sasabihin sa kanila, lasapin ninyo ang hapdi ng parusang nakasusunog. Verse 23, katotohanan papapasukin ng Allah yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid. Sa mga hardin at sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Sila ay gagayakin doon ang mga pulseras na ginto at perlas at ang kanilang mga kasuotan doon ay yari sa mga mararangyang disenyo ng sutla. Verse 24, at sila ay napatnubayan sa mundong ito tungo sa mabubuting pananalita at sila ay napatnubayan sa landas na ipinagkakapuri. Verse 25, katotohanan niya ang mga di naniniwala at humadlang sa tao mula sa landas ng Allah at sa pagtungo sa Al-Masjid Al-Haram sa Makkah na aming ginawa para sa lahat ng tao, magkakapantay ang mga taong naninirahan dito at ang mga tao mula sa labas, at gayon man ang sinumang maglayo ng isang gawain, ang paglihis sa relihiyong dito o ng kamalian, aming ipalalasap sa kanyang isang mahabding parusa. Verse 26, at alalahanin ng aming italaga kay Abraham ang pook ng sagradong bahay o Kaaba, nagsasabing, huwag magtambal sa akin ng anuman at gawing dalisay ang aking bahay para sa mga nagsisiikot dito at yaong mga nagsisitayo sa pagdarasal at yaong mga nagsisiyuko sa mga nagpapatira pa. Verse 27, at ipanawagan mo sa sangkatauhan ang kahalagahan ng Hajj. Sila ay darating sa iyong nakayapak at nakasakay sa bawat kamelyo, at sila ay magsisirating mula sa bawat matatarik at malalayong daan. Verse 28, upang kanilang saksihan ang mga kabutihan para sa kanila at upang kanilang banggitin ang ngalan ng Allah sa mga takdang araw para sa anumang mga hayop na kanyang ipinagkaloob bilang panustos sa kanila. Kaya kayo ay magsikain mula sa mga ito at magpakain sa mga naghihikahos at mga dukha.
Verse 29, pagkaraan hayaan silang buuin ang kanilang mga ritual ng Hajj at tuparin ang kanilang mga panata at magsagawa ng pag-ikot sa palibot ng lumang bahay o Kaaba. Verse 30, iyan ay ipinag-utos at sinumang dumakila sa mga sagradong alituntunin ng Allah, ito ay pinakamabuti para sa kanya sa paningin ng kanyang Panginoon. At ipinahintulot sa inyo ay bilang pagkain ay ang mga pinapastulang hayop sa kawan ng bakahan, maliban ng anumang binanggit sa inyo, kaya inyong layuan ang dungis ng mga Diyos-Diyosan at inyong iwasan ang pananalitang walang katotohanan, pagsaksi ng walang katotohanan. Verse 31, Hunafallah, mga tuwirang sumasamba sa Allah nang walang pagtatambal ng anupaman sa Kanya, at sinuman ang magtambal sa Allah, ito ay wari bang siya ay nahulog mula sa langit at siya ay dinagit ng mga ibon at siya ay ipinadpad ng hangin sa malayong liblib na puok. Verse 32, yan nga iyon. At sino man ang dumakila sa mga sagisag o ritual ng Allah, katotohanan ito ay nagmula sa kabanalan ng mga puso. Verse 33, para sa inyo rito sa mga hayop bilang alay ay mga pakinabang hanggang sa naitakdang panahon. Magkagayon ng puok ng pag-aalay o pagkatay ay sa mga lumang bahay. Verse 34, at sa bawat pamayanan kami ay gumawa ng isang ritual ng pagkatay upang kanilang banggitin ang ngalan ng Allah sa anumang kakatayang hayop na kanyang ipinagkaloob bilang panustos para sa kanila, sapagkat ang inyong Diyos sa isang Diyos ang Allah, kaya kayo ay tumalima sa Kanya, at ikaw o Muhammad ay magbigay ng magandang balita sa mga mapagkumbaba sa harap ng kanilang Panginoon. Verse 35, yaong kapag ang Allah ay nabanggit, ang kanilang mga puso ay nanginginig sa takot at sila ay mga matiisin sa anumang sakit na idinulot sa kanila at nagsasagawa ng pagdarasal at gumugugol mula sa anumang panustos na aming ipinagkaloob sa kanila. Verse 36, at ang mga kamelyo at kawan ng mga bakahan, aming ginawa ang mga ito para sa inyo bilang sagisag o ritual ng Allah. Mula rito ay may nakalaang kabutihan para sa inyo at inyong banggitin ang ngalan ng Allah sa mga ito habang kinakatay ng nakatayo, at kapag ang mga ito ay wala ng buhay, nakahandusay sa kanilang tagiliran sa makatuwid, magsikain kayo sa mga ito at magpakain sa mga dukha na hindi humihingi sa mga pulubi. Ganyan namin itinalaga ang mga ito sa inyo upang sakali kayo ay matutong magpasalamat. Verse 37, hindi ang kanilang laman o karne ang nakararating sa Allah o ang kanilang dugo, kundi ang nakararating sa Kanya ay ang takwa, mapitagang takot mula sa inyo. Ganyan namin itinalaga para sa inyo ang mga ito upang sakali ay inyong dakilain ng Allah para sa anumang Kanyang ipinatnubay sa inyo at magbigay ng magandang balita sa mga mapaggawa ng kabutihan. Verse 39, ang kapahintulutan upang makipaglaban ay ipinagkaloob sa mga naniniwala na kinalaban, sapagkat sila ay ginawa ng di makatarungan, at katotohanan ng Allah ay may kakayahang magkaloob sa kanila ng tagumpay. Verse 40, sila ay ang mga itinaboy mula sa kanilang mga tahanan ng walang katarungan nang dahil sa kanilang pagsasabing ang aming Panginoon ay ang Allah, at kung hindi lamang na ang Allah ay sumusuri sa mga tao, ang ilan sa pamamagitan ng mga iba marahil nagkaroon na ng paninira sa mga monasteryo, mga simbahan, mga sinagoge at mga masjid na kung saan ang ngalan ng Allah ay malimit na binabanggit o pinupuri. At katotohanan, tutulungan ng Allah yaong mga tumutulong sa Kanya sa Kanyang landas. Katotohanan ng Allah ay malakas ang ganap na makapangyarihan. Verse 41, at sila yaong kapag aming binigyan ng kapangyarihan sa mga lupain, sila ay nagsasagawa ng pagdarasal, nagbibigay ng zakat, at sila ay naguutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan, at sa Allah ang wakas o kaganapan ng lahat ng pangyayari. Verse 42, at kung ikaw o Muhammad ay kanilang itakwil, ganyan din ang mga nauna sa kanila, ang mga
namamayan ni Noah. Ang mamamayan ng Ad at tribo ng Thamud ay nagtakwil sa kanilang mga propeta. Verse 43, at ang mga mamamayan ni Abraham at mamamayan ni Lot. Verse 44, at ang mga naninirahan sa Midian at kanilang itinakwil si Moses, kaya aking pinahaba ang kasiyahan para sa mga di naniniwala. Pagkaraan sila ay aking hinablot at sadyang kasindak-sindak ang aking parusa. Verse 45, kaya ilang bayan na ba ang aming winasak habang ito ay gumagawa ng mga kamalian? Kaya ito ngayon ay nahulog sa pagkaguho, at ilan na ba ang mga iniwang balon, at ilan na ba ang mga nagtatayugang palasyo? Verse 46, kaya hindi ba sila magsisipaglakbay sa mga lupain upang sila ay magkaroon ng mga pusong kanilang iunawa o mga taingang kanilang ipandinig? Sa katotohanan, hindi ang mga mata ang nabubulag, kundi ang nabubulag ay ang mga pusong nasa mga dibdib. Verse 47, at sila ay humihiling sa iyo na madaliin ang parusa, ngunit kailanman ang Allah ay hindi sumisira sa kanyang pangako, at katotohanan ng isang araw sa iyong Panginoon ay katumbas ng 1,000 taon ng inyong pagbibilang. Verse 48, at ilang bayan na ba ang aking pinahaba ang kasiyahan habang ito ay gumagawa ng kamalian? Pagkaraan ito ay aking hinablot, at sa akin ang huling patunguhan ng lahat. Verse 49, sabihin o sangkatauhan, ako ay isang malinaw na tagapagbabala para sa inyo. Verse 50, kaya yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid, sa kanila ay may kapatawaran at marangal na panustos. Verse 51, ngunit yaong mga nagsikap laban sa aming aya o kapahayagan, hinahanapan ng paraan upang biguin sila ang mga maninirahan sa apoy ng impyerno. Verse 52, at hindi kami nagpadala ng sugo o propeta na una sa iyo maliban na kapag siya ay nagsalita o bumigkas. Ito ay hinahagisan ng Satanas ng ilang di pagkakaunawaan, ngunit pinapawi ng Allah ang anumang inihagis ng Satanas dito. Pagkaraan ay ginagawang ganap ng malinaw ng Allah ang kanyang mga aya o kapahayagan, at ang Allah ay maalam, tigib ng karunungan. Verse 53, ganyan nga upang kanyang gawin ang anumang inihagis o iniudyok ng Satanas bilang isang pagsubok para sa mga taong ang puso ay may sakit ng pagkukunwari, at para sa kanila na may matitigas na puso at katotohanan, ang mga mapagawa ng kamalian ay nasa masidhing pagsasalungatan. Verse 54, at upang sa gayon ay mapag-alaman niya ang mga pinagkalooban ng kaalaman na ito ang katotohanan mula sa iyong Panginoon, at sa gayon ito ay kanilang paniniwalaan, at ang kanilang puso ay magpapakumbabang tatalima roon, at katotohanan ng Allah ang siyang patnubay niya ang mga naniwala sa matuwid na landas. Verse 55, at yaong mga di naniniwala ay hindi magtitigil sa pag-aalinlangan dito sa Quran hanggang ang takdang oras ay dumating sa kanila ng biglaan o may darating sa kanila ng parusa ng hungkag na araw. Verse 56, ang lahat ng paghahari sa araw na iyon ay para sa Allah. Siya ay maghahatol sa kanilang pagitan, kaya yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid ay nasa mga hardin ng kaligayahan sa paraiso. Verse 57, at yaong mga di naniwala at nagtakol sa aming mga aya o kapahayagan, sila yaong mga magtatamo ng isang kahiyahiyang parusa. Verse 58, at yaong mga nagsilikas para sa landas ng Allah at pagkaraan ay napaslang o namatay, katiyakan sila ay pagkakalooban ng Allah ng mabuting panustos, at katotohanan ng Allah ay pinakamahusay na tagapagpanustos. Verse 59, katiyakang sila ay kanyang tutulutang pumasok sa pinto ang kanilang ikagagalak, at katotohanan ng Allah ay maalam, mapagparaya. Verse 60, iyan nga iyon, at sinuman ang gumanti sa kawalang katarungan katumbas ng ano pa man ginawa sa kanya, at pagkaraan ay muling ginantihan ng di makatarungan, katiyakang siya ay tutulungan ng Allah. Katotohanan ng Allah ang mapagpaumanhin, mapagpatawad. Verse 61, iyan ay sapagkat pinangyari ng Allah na ang gabi ay pumasok sa araw, at ang kanyang pinangyaring ang araw ay pumasok sa gabi, at katotohanan ang Allah ay lubos na nakaririnig, lubos na nakakakita.
Verse 62, iyan ay sapagkat ang Allah, siya ang katotohanan at ang anumang kanilang tinatawagan o dinadalanginan bukod sa kanya ay kabulaanan at sapagkat ang Allah ay kataas-taasan ng dakila. Verse 63, hindi mo ba nakikita na ang Allah ay nagpapababa ng tubig ulan mula sa langit kaya sa pamamagitan nito ang kalupaan ay naging luntian. Katotohanan ng Allah ay mahinahon at ganap na nakakatalos. Verse 64, sa kanya ang pagmamayari ng anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan at katotohanan ng Allah ang mayaman, ang kapuri-puri. Verse 65, hindi mo ba nakikita na itinalaga ng Allah sa inyo ang anumang nasa kalupaan at ang sasakyang dagat na naglalayag sa dagat sa pamamagitan ng kanyang kautusan at kanyang pinipigil ang kalangitan mula sa pagbagsak sa lupa maliban sa kanyang kapahintulutan. Katotohanan ng Allah ang mabait, ang mawain sa sangkatauhan. Verse 66, at siya ang naggawad sa inyo ng buhay, pagkaraan kayo ay kanyang dudulutan ng kamatayan, at pagkaraan ay muling bubuhayin. Katotohanan ng tao ay walang pasasalamat. Verse 67, sa bawat pamayanan aming ginawa ang mga ritual na kanilang isinagawa, kaya huwag silang mga pagano hayaang makipagtalo sa iyo sa gayong bagay pagko sila iyong anyayahan tungo sa iyong Panginoon. Katotohanan, ikaw o Muhammad ay nasa matuwid na patnubay. Verse 68, at kung sila ay makipagtalo sa iyo sa makatuwid, sabihin ng Allah ay lubos na nakababatid sa anumang inyong ginagawa. Verse 69, ang Allah ay maghahato sa pagitan ninyo sa araw ng pagkabuhay na muli, hinggil sa alinmang inyong laging ipinagkakaiba. Verse 70, hindi mo ba nalalaman na ang nababatid ng Allah hindi mo ba nalalaman na nababatid ng Allah ang anumang nasa mga kalangitan at kalupaan? Katotohanan, iyan ay nasa talaan. Katotohanan, iyan ay sadyang madali para sa Allah. Verse 71, at sila ay sumasamba sa iba bukod sa Allah na wala naman siyang ibinabang batayan hinggil dito at wala rin naman silang kaalaman dito, at para sa mga mapagawa ng kamalian sa kanila ay walang makatutulong. Verse 72, at kapag ang aming mga aya o kapahayagan ay binigkas sa kanila bilang malilinaw na katibayan, iyong mababanag sa mga mukha niya ang mga di naniniwala ang pagtutol. Sila ay halos nasa bingit ng pagdaluhong sa mga bumibigkas sa kanila ng aming mga aya o kapahayagan. Sabihin, nais ba ninyong ipagbigay alam ko sa inyo ang anumang kasamaang nakahihigit kaysa riyan? Ito ay ang apoy ng impyerno na ipinangako ng Allah sa mga di naniniwala at sadyang napakasamang patutunguhan. Verse 70, verse 73, o sangkatauhan, isang paghahalintulad o halimbawa ang inilahad para sa inyo, kaya inyong pakinggan at inyong unawain ito. Katotohanan niya ang inyong mga tinatawagan o dinadalanginan bukod sa Allah ay hindi kailanman makalilikha ng kahit isang langaw, kahit sila ay magsama-sama para rito sa gayong layunin. At kung ang langaw ay mangagaw ng isang maliit na bagay mula sa kanila, hindi nila magagawang bawin ito mula sa kanya. Sa langaw mahihina ang mga naghahanap at ang hinahanap. Mahihina ang mga naghahanap ng Diyos-Diyosan at ang hinahanap ang langaw. Verse 74, hindi ba nila nagawang pahalagahan ng Allah sa katotohanan pagpapahalagang nararapat iukol para sa kanyang katotohanan? Ang Allah ay malakas ganap na makapangyarihan. Verse 75, ang Allah ay pumipili ng mga sugo mula sa mga anghel at pumipili rin mula sa mga tao. Katotohanan ng Allah ay lubos na nakaririnig, lubos na nakakakita. Verse 76, nababatid niya ang anumang kasalukuyang nangyayari sa kanila at anumang mangyayari pagkaraan nila, at sa Allah ang pagbabalik ng lahat ng pangyayari. Verse 77, o kayong mga naniniwala, kayo ay magsipagyuko at magsipatira pa at inyong sambahin ang inyong Panginoon, at kayo ay magsigawa ng kabutihan upang sakali kayo ay magsipagtagumpay. Verse 78, at kayo ay magpunyagi para sa landas ng Allah ng buong pusong pagpupunyaging nararapat sa Kanya. Kayo ay Kanyang pinili at wala siyang ginawang anumang kahirapan sa inyo sa relihiyon. Ito ang relihiyon ng inyong ninuno, si
Abraham at siya ang Allah ang nagpangalan sa inyo bilang mga Muslim noon sa mga naunang kasulatan at dito sa Quran upang ang sugo si Muhammad ay maging isang saksi sa inyo at kayo ay maging mga saksi sa sangkatauhan. Kaya kayo ay magsagawa ng pagdarasal, magbigay ng kawang gawa at tumangan ng mahigpit sa relihiyon ng Allah. Siya ang inyong maula o tagapagtanggol, mapagpalang maula at mapagpalang tagapagtangkilik.